Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Narito ang mga balitang binantayan ng SAIS Patrol. Sa balitang international, Japan niyanig ng 6.2 magnitude na lindol. Flash flood sa North Sulawesi, Indonesia. 14 ang patay, 4 ang nawawala. Malaysia-Thailand border regions target ang mas malalim na ekonomiyang koneksyon sa pamamagitan ng infrastrukturang bagong tulay at riles. Sa balitang nasyonal, sa 123rd Bar Examiners, mahigit 5,500 ang pumasa. Hindi siyensya ng paggawa ng science films, responsibilidad sa kalikasan mula sa DOST. Sa balitang Calabarzon sa Cavite, CCTV cameras ipinakabit sa Imo City Public Market upang palakasin ang kaayusan. Tansa, patuloy ang misting at disinfections operation laban sa dengue. Bagong laptops ipinagkaloob sa mga punong guro sa Tagaytay City. Sa Province of Rizal, Antipolo City kinilala sa digital transformation at innovative programs. Mayor Jerry Calderon, pinangunahan ang inspeksyon sa mga pagawaing bayan sa Angono. Sa lalawigan ng Quezon, Ibos, mas pinabilis ang business permit renewal sa Quezon. Lukban Local Government Unit nagsagawa ng kauna-unahang monthly synchronized curfew meeting para sa 2026. Dalawang bagong water system sa Barangay San Jose, San Antonio, formal ng binuksan at binasbasan. Sa lalawigan ng Batangas, inaasahang magiging pangunahing sentro ng industriya ng niyog. Bawan Mayor Wenda personal na binisita ang boss at real property tax transaction. Courtesy call kay Mayor Ruana Conti, nakipagpulong din sa Chief of Police ng San Pascual. Sa lalawigan ng Laguna, mahalagang proyekto sa Barangay Palo Alto, sinuri ni Mayor Ros Rizal. Laguna, malaking pondo para sa health services sa 2026. Mayor Ros Rizal nanguna bilang pinakamahusay na punong bayan sa lalawigan ng Laguna. Governor Sol Aragones kinilala sa epektibo at transparent na pamumuno. Santa Rosa Business One-Stop Shop bukas na para sa business permit. Unang board meeting ng 2026 isinagawa sa Cabuyao City Hospital. LGU Nagcarla nakiisa sa paggunita ng 32nd PNP Ethics Day. Community Wellness Day na yakap at alaga ng SJV isinagawa. Pondo mula sa Laguna Waters, ipambibili ng makabagong kagamitang medikal. Pamahalang bayan ng Los Baños, lumagda ng MOA para sa Medicine Assistance Partnership. Internet para sa lahat, mabilis at abot-kayang koneksyon, pangunahing pangangailangan ng mga estudyante, isinusulong ni Congressman Ramil Hernandez. Sa Pablenyang OFW, pinarangalan ng LGU matapos isalba ang sanggol sa sunog sa Hong Kong. Narito ang nilalaman ng ating mga balita. Sa balitang international, 6.2 magnitude na lindol ang yumanig sa kanlurang baybayin ng Japan nitong Martes ayon sa Japan Meteorological Agency.
ngunit hindi naglabas ng tsunami warning. Ang lindol ay naitala bandang alas 10:18 na umaga sa Shimane Prefecture. Ayon sa Japan Meteorological Agency, walang panganib ng tsunami matapos ang kamakailang lindol sa kanlurang baybayin ng bansa. Gayunpaman, nagbabala ang ahensya na posibleng magpatuloy ang pagyanig na may intensity hanggang upper 5 sa loob ng halos isang linggo na may pinakamataas na panganib sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Binigyan din ng mga opisyal ang mas mataas na panganib ng pagguho ng lupa at pagbaksak ng mga bato sa mga lugar na labis na tinamaan. Sa kasalukuyan, walang iniulat na nasugatan at 2 regional electric power companies na nagsabing wala namang abnormalidad na naitala sa kanilang mga network. Pansamantalang naapektuhan ang bullet train services habang ipinakita ng mga security camera sa mga gusali ang halatang pagyanig. Ang pinakamalakas na pagyanig ay naitala sa mga bahagi ng Matsue at Yasugi sa Shimane at sa Kaiminato at kalapit na bayan sa Totori. Ang mas mahina ngunit malawak na pagyanig ay naabot na rin sa ilang bahagi ng kanlurang Japan kabilang ang Okayama, Hiroshima, Kagawa at Ehime. Patuloy ang pagmamatyag ng JMA at iba pang ahensya upang mabantayan ang sitwasyon at agad na makapagbigay ng babala kung kinakailangan. Hindi bababa sa 14 na katao ang nasawi at 4 pa ang nawawala matapos tumama ang matinding flash flood sa silangang lalawigan ng North Sulawesi, Indonesia. Matinding pag-ulan noong Lunes na madaling araw ang nagdulot ng flash flood sa isla ng Siao na kabilang sa rehiyon ng Siao, Tagulandang, Diaro. Ayon sa mga ulat, mabilis na tumaas ang tubig sa ilang bahagi ng isla na nagdulot ng pinsala sa mga bahay, infrastruktura at iba pang pasilidad. Ang lokal na pamahalaan ay agarang naglungsad ng mga hakbang upang matulungan ang mga apektadong residente. Patuloy rin ang pagmamatyag ng sitwasyon habang nagpapatuloy ang mga search and rescue operations upang tiyakin ang kaligtasan ng mga residente at masuri ang lawak ng pinsala. Ayon kay Sitaro Regent China Ingrid Kalangit, mananatili ang emergency status sa loob ng 14 na araw kung saan pinahihintulutan ng lokal na pamahalaan na magsagawa ng mga extraordinary measures kabilang ang mobilisasyon ng personnel, kagamitan at humanitarian assistance. Ang mga flash floods at landslide ay karaniwang nangyayari sa rehiyon tuwing rainy season kaya't pinag-aalalahanan ang mga lokal na residente na manatiling alerto at handa sa anumang emergency. Nagpahayag naman ang Malaysia at Thailand ng plano para sa pagpapatayo ng bagong border bridge at pagbuo ng mas malawak na riles para sa pag-uugnay ng dalawang bansa na bahagi ng mas malawak na inisyatiba upang palakasin ang kalakalan at ekonomiya sa mga rehiyon ng hangganan. Ang mga hakbang na ito ay inaasahang magpapabilis sa paggalaw ng mga kalakal at tao. Magbibigay ito ng bagong buhay sa cross-border economic activities. Sa ilalim ng mga kasunduang nilagdaan kamakailan, parehong bansa ang nag-uumpisa ng construction ng second bridge sa pagitan ng Rantau o Panjang sa Kelantan, Malaysia at Sungai Golok sa Narathiwat, Thailand na inaasahang makukumpleto sa pagsapit ng 2027. Kasama sa proyekto ang pagpapalawak ng immigration, custom, quarantine at security facilities pati na rin sa mga kalsada na mag-uugnay sa mga pangunahing ruta ng kalakalan. Bukod dito, tinalakay na rin ng mga awtoridad ang pag-integrate ng double track rail link mula Ipoh hanggang Hatyay, pati na ang posibleng koneksyon ng mga high-speed rail alignment sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga proyektong riles na ito ay inaasahang magbibigay daan para sa mas episyenteng transportasyon ng mga produkto at pasahero sa rehiyon na makatutulong sa pagpalago ng bilateral trade. Ang pagpapalakas ng cross-border connectivity ay nakikita bilang isang susi sa mas malalim na ugnayan ng ekonomiya sa pagitan ng Malaysia at Thailand, lalo na sa mga border communities na magkakaroon ng mas madaling akses sa mga merkado, trabaho at serbisyo. Ito rin ang bahagi ng mas malawak na ASEAN Integration Agenda upang mapabilis ang paggalaw ng mga kalakal at sa tao at sa rehiyon. Yan ang balitang internasyonal. Babalik ang Sais Patrol. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable,
bridging communities and connecting businesses. Motor Central, Kaibigan Community. Royal Star, ang appliance store ng bayan. At Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights. Motor Central Payment Channels. Easy and hassle-free payments, kaibigan. Gusto mo ba ng extra income, kaibigan? Mag-apply na at maging Motor Central Online Sales Agent. Send your requirements sa Motor Central OSAP Recruitment at gmail.com. Motor Central. Balik tayo sa East Patrol. Narito naman ang detalye para sa ating mga balitang nasyonal. Ipinahayag ng Korte Suprema ang listahan ng mga nanguna sa 123rd Bar Examination kung saan muling pinatunayan ng iba't ibang pamantasan sa bansa ang kahusayan sa larangan ng legal na edukasyon. Nanguna sa talaan ng mga mag-aaral mula sa University of the Philippines, University of Santo Tomas, Ateneo de Manila at iba pang institusyon. Mula sa University of the Philippines, diniman kabilang ang mga top-notchers na sina Jen Roniel Ray Timola Sanchez, ranked number 1, Marie Chantel Achenta Sarmiento, ranked number 8, Jasmine Terian Apable Yap, ranked number 10, Al Francis Bagadyong Kabungkal, ranked number 13, Ignacio Lorenzo de la Cruz Villarreal, ranked number 15, at Chinsen Tañada Biernes, ranked number 19. Samantala, mula sa University of Santo Tomas, Manila, pumasok sa hanay ng mga nunguna sina Espinel Albert Alayigan, Declaro, ranked number 2, Alaysa Agatep Adviento, ranked number 3, Mark Angelo Galvez Santos, ranked number 5, at Johan Rafael Silapan Gata, ranked number 7. Kinatawan naman ng Ateneo de Manila University, Quezon City, sina Enrico Gabriel Reyes Pagya, ranked number 6, at Micaela Francesa Nuwarin Abisan, ranked number 18. At mula naman sa Arellano University, pinarangalan sina Alan Leo Tabuco Paran, ranked number 11, at Randall Lipnica Pabilane, ranked number 17. Kasama rin sa mga top-notchers sina Patrick Quiros Navarro, ranked number 12, at Ronald Vincent Opesio Gonzalez, ranked number 20, mula sa University of the East. Angelica Di Castro, ranked number 4 ng De La Salle Lipa. Jolie Loyloy Ompad, ranked number 6 mula sa University of San Jose Recoletos. Jerilyn Anoos Gascon, ranked number 14 ng Bukidnon State University. At May Angela Damaso Locsin, ranked number 16 mula sa University of Santo Tomas, Legazpi. Bukod sa mga top-notchers, umabot sa 5,573 ang kabuuang bilang ng mga pumasa sa 123rd Bar Examination na inaasahang magiging bahagi ng susunod na henerasyon ng mga abogado sa bansa. Ang tagumpay na ito ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng mga examinee, ng kanilang mga pamilya at ng mga pamantasang humubog sa kanilang kaalaman at kakayahan sa larangan ng batas. Sa lahat ng pumasa, congratulations! Balitang nasyonal pa rin tayo, ipinakita ng 9 indisiyensya ng paggawa ng science films ay higit pa sa pagiging malikhaing gawain. Ito rin ay isang responsibilidad na makinig, matuto at mag-alaga sa kalikasan. Ayon sa mga finalists ngayong taon, nagbago ang kanilang pananaw sa paggawa ng pelikula mula sa focus sa sining at technique, lumipat ito sa pagiging tagapangalaga ng kalikasan.
Ipinakita ng kanilang mga pelikula ang mga nakatagong ekosistema sa ilalim ng lupa na nagbibigay din ng kahalagahan ng muling koneksyon ng tao sa lupa at kapaligiran. So isang talkback session kasama ang Board of Judges, binigyan diin ng mga filmmaker na ang science films ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng impormasyon. Ayon sa kanila, kaakibat ng storytelling ang responsibilidad sa hikayatin ang mas malalim na pangunawa sa kalikasan at ang pangangalaga sa mundo na higit pa sa tao. Ani ni Raymond Balagosa, direktor ng Munting Yaman at nanalo bilang Best Film Director sa open category, binago ng karanasang ito ang kanilang pananaw sa layunin ng paggawa ng pelikula. Ayon sa kanya, higit sa technical na aspeto, ang tunay na epekto ng science films ay ang paghikayat ng kuryosidad, pagpapalalim ng kaalaman, at pagtutulak sa kolektibong pangangalaga sa kalikasan. Ang indisyensa ay patuloy na nagsusulong ng pelikulang pang-agam na hindi lamang nakatuon sa impormasyon, kundi sa paghubog ng mas malalim na koneksyon at responsibilidad sa ating kapaligiran. Bukod, dadako na tayo sa balitang Calabarzon. Sa Cavite, sinimulan na ng pamahalaang lungsod ng Imus ang pag-install ng 34 na CCTV cameras sa pangunahing bahagi ng Imus City Public Market bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad at kayusan sa pinakaabalang lugar sa lungsod. Ayon kay Mayor Alex Edvincula, ginamit ang pondo ng lungsod para sa mga proyekto mula 2024 Seal of Good Local Governance ng Department of Interior and Local Government at nilinaw ng alkalde na layunin ng proyekto na masiguro ang kaligtasan ng mga mamimili, tindero at mamamayan sa paligid ng merkado at makatulong sa mas mabilis sa pagtukoy at pagresponde sa anumang insidente. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng pamahalang lungsod ng Imus na paigtingin ang kapayapaan at kayusan sa lungsod, lalo na sa mga lugar na mataas ang daloy ng tao at kalakalan. Sa Tansa, tuloy-tuloy ang sinasagawang misting at disinfections operation sa bayan ng Tansa bilang bahagi na hakbang ng lokal na pamahalaan laban sa dengue. Kamakailan, isinagawa ang operasyon sa Barangay Daang Amaya 2, Sahod Ulan at San Felipe Calderon Elementary School, kung saan binigyan prioridad ang mga lugar na madalas magkaroon lamok. Ayon sa direktiba ni Mayor SM Matro, layunin ng mga preventive measures na ito na protektahan ang kalusugan ng mga residente, lalo na ng mga kabataan at nakatatanda laban sa pagkalat ng dengue at iba pang sakit na dala ng lamok. Binibigyan din ng alkalde ng disiplina sa kalinisan at pakikalahok ng bawat mamamayan ay mahalaga upang maging matagumpay ang kampanya. Inaasahan ng pamahalang bayan na magpapatuloy ang ganitong hakbang sa iba pang barangay at paaralan sa buong Tansa. Kasabay nito, hinikayat ang publiko na makiisa sa mga preventive measures tulad ng pagtanggal ng mga stagnant water sa kanilang mga bakuran at regular na paglilinis sa kapaligiran. Samantala, tumanggap ng mga bagong laptop mula sa pamahalang lungsod ang mga punong guro ng iba't ibang pampublikong paaralan sa lungsod ng Tagaytay kasabay ng muling pagbubukas ng klase. Ayon kay Mayor Brent Tolentino, layunin ng pamahalang lungsod na mapalakas ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa sektor ng edukasyon upang mas mapadali ang pagpapatupad ng mga programang pang-edukasyon at mas mapahusay ang koordinasyon sa pagitan ng mga guro, magulang at administrasyon ng paaralan. Dagdag pa ng alkalde, malaking tulong ang mga bagong laptop na mas epesyenteng monitoring ng academic performance at pagkatuto ng mga mag-aaral, gayon din sa mabilis na paghahanda ng mga ulat, lesson plans at iba pang gawaing pang-administratibo ng mga punong guro. Ipinahayag naman ng mga benepisyaryo ang kanilang pasasalamat sa lokal na pamahalaan sapagkat makakatulong ang naturang kagamitan sa mas maayos at makabagong pamamahala ng mga paaralan. Patuloy namang isinusulong ng pamahalaan ng lungsod ng Tagaytay ang mga programang sumusuporta sa edukasyon bilang bahagi ng layuning matiyak ang dekalidad na pagkatuto at mas maliwanag na kinabukasan para sa kabataang Tagaytayenyo. Sa lalawigan ng Rizal, kinilala ng ICT Literacy and Competency Development Bureau ang mga programa ng Antipolo City na naglalayong tuluyang maging isang digital city. Tinanggap ng lungsod ang Partner Excellence Award bilang pagkilala sa makabuluhan at mahusay na partnership at sa pagsusulong ng digital transportation hindi lamang sa Antipolo kundi sa buong rehiyon. Ayon sa pamahalaan ng lungsod, ilan sa mga serbisyo ay ang streamlined na sa loob ng ilang taon. Nauna pa ang mga ibang lungsod sa NCR.
Dahil dito mas naging convenient, accessible at mabilis ang serbisyo para sa mga mamamayan nang hindi na kailangan pang pumila at gumastos ng oras at pera. Kabilang sa mga serbisyong digital na ipatutupad ng lungsod ay mas maginhawang pagbabayad ng amilyar mula sa bahay, online application at renewal ng business permits sa magitan ng eBoss, EasyPay, vending machine sa munisipyo para sa Easy Bills, Easy Cash, Easy Load at Easy Tickets, at ang Paleng QR Philippines sa City Mall of Antipolo para sa mas ligtas at cashless na bayad ng mga market vendors. Ayon sa city officials, patuloy ang Antipolo sa pagtataguyod ng modern governance at digital innovation upang mas mapadali ang buhay ng mamamayan at higit pang mapaunlad ang serbisyo publiko. Samantala, pinangunahan ni Mayor Jerry Calderon ang pag-iikot at inspeksyon sa kasalukuyang proyektong pang-infrastruktura sa bayan kasama ilang kawani ng pamahalaan mula sa tanggapan ng Administrador, Municipal Engineering Office, MDRRMO, Land Management at General Service Office. Kabilang sa mga binisita ang bagong Art Center na sumasailalim sa pagpapalawak at pagpapaganda upang magsilbing sentro ng sining at kultura sa bayan. Sinuri rin na alkalde at ng kanyang pangkat ang mga improvement na isinasagawa sa Lakeside Eco Park na inaasahang magbibigay ng dagdag na atraksyon at kabuhayan sa komunidad. Tinitingnan din ang mga proyektong pangkaunlaran sa Barangay Bagong Bayan at Kalayaan, pati na ang sumisibol na negosyo sa mga nasabing lugar. Layunin ng pagbisitang ito na tiyaking maayos ang pagpapatupad ng mga proyekto at naaayon ang mga ito sa plano ng pamahalaan para sa pangmatagalang kaunlaran. Ayon sa pamahalang bayan, patuloy ang pagsasagawa ng inobasyon at programang pang-infrastruktura upang mahikayat ang magpasok ng mga negosyo at investors at inaasahang magbubunga ang mga ito ng mas malagong ekonomiya at mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga kababayan. Sa magitan ng masusing inspeksyon at aktibong pamumuno, patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ang proyektong magpapalakas sa kaunlaran at magpapabuti sa kalidad ng buhay ng mamamayan. Yan ang unang bahagi ng ating Balitang Calabarzon. Babalik ang sa Patrol. Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #PlanTita. As a single mom, sa hamon ng buhay, siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarte ang naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #PlanTita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy. Let's sell them plants. Pero you know, to be able to deliver all my products sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Sobrang eto talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko. And even my tall plants, na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective! Alam mo ba kaibigan, sa bawat hulog at pagbabayad mo sa amin ay may natutulungan ka at nabibigyan ng pag-asa. Motor Central Kaibigan cares, enriching lives of the community. 5% discount on oil and spare parts. 10% discount on labor charges.
another 10% discount on accessories, apparel, and merchandise, and 1% discount on purchase of brand new motorcycle. Kaibigan Card, the pioneer of loyalty card program in motorcycle industry in the Philippines. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, bridging communities and connecting businesses. Motor Central, Kaibigan Community. Royal Star, ang appliance store ng bayan. At Rabam Laguna Corporation, moving up towards greater heights. Nagbabalik ang Size Patrol para sa Balitang Calabarzon. Dumako tayo sa lalawigan ng Quezon. Inilunsad ng Pamahalang Bayan ng Quezon ang taunang Business Permit Renewal Application sa pamamagitan ng Electronic Business One-Stop Shop o EBOS upang mas mapabilis at mas maginhawa ang proseso para sa mga negosyante. Magsisimula ang aplikasyon mula ika-5 hanggang ika-30 ng Enero 2026 mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon sa Municipal Hall ng Labi. Bilang dagdag na insentibo, ang imposing of no penalty ay ipatutupad hanggang ika-20 ng Enero. Kaya hinihikayat ang lahat ng business owners na mag-renew ng maaga upang maiwasan ng siksikan at dagdag na bayad. Siguraduhin din kumpleto ang mga kinakailangang dokumento bago mag-apply, kabilang ang barangay clearance, barangay business clearance, kopya ng x-ray at stool results, kopya ng pinakabagong tax declaration ng building o lote, DTI certificate ng business name registration at pinakabagong fire safety inspection certificate para sa renewal. Bilang bahagi ng kampanya para sa kalinisan, hinikayat din ang mga aplikante na magdala ng sariling tumbler para sa inuming tubig. May itinalagang water station na bukas para sa lahat. Ayon sa opisyal ng lokal na pamahalaan, layunin ng EBOS na gawing mas mabilis, mas maayos at transparent ang proseso ng business permit application na magsilbing tulay para sa legal at progresibong negosyo sa Quezon ngayong 2026. Sa Lukban, isinagawa ang kauna ng monthly synchronized curfew meeting para sa taong 2026 sa ilalim ng direktiba ng punong bayan na si Mayor Agustin Tenten Villaverde, katuwang ang Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Marvin Villaseñor at sa pamumuno ni Consyal Mike Borines bilang tagapangulo ng Lupon sa katahimikan, kaayusan at kaligtasang pangmadla. Dumalo sa pagpupulong ang mga punong barangay, kinatawan mula sa Barangay Peace and Order Council, People's Law Enforcement Board, Samahan ng mga Tanod, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, at iba pang volunteer multipliers. Layunin ng pagpupulong na paigtingin ang koordinasyon sa pagitan ng mga barangay at ng lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng bayan. Pinag-usapan dito ang mga patakaran at hakbangin para sa pagpapatupad ng synchronized curfew, pag-monitor sa mga kabataan at pagtiyak sa mas mabilis na pagtugon sa mga insidente sa komunidad. Ayon kay Mayor Villaverde, ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor ay susi ng matagumpay sa pagpapanatili ng katahimikan sa bayan. Taos-puso rin niyang pinasalamatan ang lahat ng kasapi ng Lupon, mga tanod at iba pang katuwang sa komunidad sa kanilang tapat na serbisyo at dedikasyon sa nagdaang taon. Sa pamamagitan ng ganitong pagpupulong, inaasahang mas lalong magiging episyente ang pagpapatupad ng mga ordinansa at programa para sa kapayapaan at kaligtasan ng mga Lukbanense. Dalawa namang bagong water system sa Barangay San Jose ang formal na binuksan at binasbasan ng isang simpleng seremonya. Pinangunahan ang blessing ni Father Alexander Oracion ng San Pedro Calungsod Parish Priest bilang bahagi ng opisyal sa pagpapatupad ng proyekto. Ang naturang proyekto ay nasa ikatuparan sa pamamagitan ng Pamahalang Bayan sa pamumuno ni Mayor Eric Wagan na personal na dumalo upang ipakita ang suporta sa programang ito. Kasama rin sa seremonya sina Kapitan Doming Tanyag at ang punong barangay ng San Jose, si Kapitana Edita Casas.
Layunin ng proyekto na magbigay ng malinis at sapat na supply ng tubig sa mga residente. Isang mahalagang hakbang tungo sa mas maayos, ligtas at komportableng pamumuhay sa komunidad. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang ganitong mga proyekto ay patunay ng kanilang malasakit at dedikasyon sa kapakanan ng bawat mamamayan. Patuloy na isinusulong ng pamahalang bayan ang mga programang may direktang benepisyo sa komunidad, partikular sa mga programang pangkalusugan at infrastruktura upang masiguro ang mas maayos at progresibong pamumuhay para sa lahat ng residente. Sa lalawigan ng Batangas, inaasahan magiging isa sa pangunahing sentro ng industriya ng niyog sa bansa ang lalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng 108.32 milyong coconut oil processing enterprise na pinondohan ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Ang proyekto ang kauna-unahang enterprise sub-project sa rehiyong Calabarzon na pinandohan sa ilalim ng DAPRDP Scale-Up Project na layo magbigay ng infrastruktura, pasilidad, teknolohiya at impormasyon upang mapataas ang kita, produktibidad at kakayahang makipagkompetensya ng mga magsasaka. Pinili ng DAPRDP ang AgriCare Multipurpose Cooperative at ang Palakpak Malinaw San Nicolas Calantas Multipurpose Cooperative para sa pagtatayo ng planta at pag-install ng coconut oil mill system na magpuproduce ng high-value crude coconut oil at copra cake na gagamitin bilang animal feed. Ayon sa DAPRDP, kabilang sa proyekto ang isang processing facility sa bayan ng Rosario, Batangas na tutulong sa pagtugon sa kanilang supply ng crude coconut oil at copra cake sa lalawigan. Sa isang pahayag, sinabi ng DAPRDP sa halip na ibenta lamang ang hilaw ng niyog, ang proyekto ay magpoproseso ng copra upang makalikha ng mas mataas na halaga ng produkto. Layunin nitong tulungan ang mga komunidad na lumipat mula sa primary production patungo sa value-added agro-industry. Dinisenyo rin ang pasilidad bilang isang lokal na processing hub na magsisilbing sentro ng koleksyon ng kopra mula sa hindi bababa na 1,207 na magniniyog na inaasahang magpapataas sa kabuuang produksyon ng kopra sa Batangas. Ayon naman sa AgriCare Multipurpose Cooperative, isa ang kopra sa mga produktong agrikultural na may mataas na demand sa lalawigan, kung saan siyam na feed mill ang nagpahayag ng kanilang kahandaang tumanggap ng produkto. Tiniyak din ng Department of Agriculture at ng Philippine Coconut Authority ang patuloy na pagbibigay ng technical na suporta sa mga proponent ng proyekto at sa katuwang na supplier ng kopra sa bayan ng Bawan sa unang araw ng operasyon ng 2026 personal na binisita ni Mayor Wenda Dolor ang Business One-Stop Shop at ang proseso ng real property tax payment sa kasalukuyang isinasagawa sa municipal lobby ng pamahalaang bayan ng Bawan. Bilang bahagi ng kanyang hands-on leadership, tiniyak ng alkalde na nananatiling maayos at mabilis ang pagproseso ng lahat ng transaksyon upang higit na mapadali ang serbisyo para sa mga mamumuhunan, negosyante at mamamayan. Katuwang ang mga kinatuan mula sa iba't ibang departamento, masusing sinuri ni Mayor Wenda Dolor ang daloy ng operasyon, kinamusta ang mga frontline personnel at pinakinggan ang saloobin ng mga bawanggenyong maagang nagtungo upang ayusin ang kanilang obligasyon sa bayan. Ipinahayag ng alkalde ang kanyang pagpapahalaga sa kooperasyon at tiwala ng publiko sa lokal na pamahalaan. Aniya, patuloy ang kanilang pagsisikap na paigtingin at pagandahin ang serbisyo publiko, higit lalo ngayong bagong taon upang maisulong isang maunlad, maayos at makabagong Bawan para sa bawat isang bawanggenyo. Samantala, nakipagpulong si Mayor Ruana Conti kay Police Major Raymond Takuyan Dayagan, Chief of Police ng San Pascual Municipal Police Station kasama ang kanyang mga tauhan sa isang courtesy call sa munisipyo. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ang mahahalagang hakbang upang mas mapabuti ang koordinasyon at pagtutulungan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bayan. Layunin ng pagbisitang ito na patibayin ang ugnayan at partnership sa pagitan ng local government unit ng San Pascual at ng Philippine National Police na paigtingin ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Binigyan din ng kahalagaan ng regular na komunikasyon at pakikipagtulungan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at pulisya upang mas mapabilis at matugunan ang mga pangangailangan ng komunidad at maiwasan ang anumang insidente. Ayon sa local government unit, ang ganitong pakikipag-ugnayan ay mahalaga upang masiguro ang maayos na pagpapatupad ng mga programa at proyekto para sa seguridad ng bayan. Patuloy rin ang suporta ng pamahalaan ng PNP upang higit pang mapalakas ang kapayapaan at kaayusan sa San Pascual.
kabilang ang pagbibigay ng mga kinakailangang kagamitan, pagsasanay at koordinasyon, aksyon sa mga oras ng pangangailangan. Dumako naman tayo sa lalawigan ng Laguna sa Calamba personal na inspeksyon ni Mayor Ros Rizal ang iba't ibang mahalagang proyektong pangkomunidad sa Barangay Palo Alto bilang bahagi ng kanyang direktang pagbabantay sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan. Sinuri ng alkalde ang 5,000 gallon water tank system sa Proc 4 at Proc 5 na inaasahang magbibigay ng mas maaasahan at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mga residente. Binisita rin ang daycare center upang tiyakin na ligtas, maayos at angkop ang pasilidad para sa pagkatuto ng mga kabataan. Kasabay nito, in-inspection din ng pagkatapos sa Palo Alto Bubuyan Bypass Road na makakatulong sa mas mabilis na biyahe, mas maayos na daloy ng transportasyon at mas matibay na koneksyon sa mga karatig barangay. Ayon kay Mayor Ros Rizal, patuloy ang kanyang administrasyon sa pagsubaybay at pagtitiyak na ang bawat proyekto ay dekalidad at tunay na papakinabangan ng mamamayan. Sa lalawigan ng Laguna, ipinaglalaan ng pamahalaan lalawigan ang malaking bahagi ng 2026 budget para sa health services bilang bahagi ng mas malawak na plano para sa edukasyon, agrikultura, hanap buhay at disaster preparedness. Ayon sa mga nakalatag na plano, malaking bahagi ng pondo ang ilalaan sa pagpapabuti ng ospital at health facilities, pagbili ng karagdagang kagamitan at pagpapaigting ng neonatal at paternal care program sa buong lalawigan. Kasama rin sa prioridad ng Zero Balance Billing Program na nagbibigay ng libreng serbisyo, gamot at basic accommodation sa mga pasyenteng nangangailangan, lalo na sa mga government hospitals. Dagdag pa nito, mas pinalaki ang alokasyon ng PhilHealth upang mas mapalawak ang coverage at mapataas ang benepisyo para sa mga miyembro. Bukod sa healthcare, nakapaloob sa budget ang programa para sa edukasyon at livelihood, gayon din ang disaster preparedness initiatives upang matiyak ang kaligtasan at kabuhayan ng mga Lagunense. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang layunin ng hakbang nito ay masigurong bawat pisong inilalaan sa budget ay tunay na mapupunta sa kapakinabangan ng mga komunidad. Sa magitan ng mas malaking pondo at koordinasyon sa Department of Health, ang mga lokal na ospital ay inaasahang mas mapapalakas ang kakayahan ng Laguna na tugunan ang pangangailangan sa serbisyong medikal at mas mapapalapit ang serbisyo sa bawat residente ngayong 2026. Balik Calamba, nanguna si Mayor Ros Rizal ng lungsod ng Calamba sa performance rating sa buong lalawigan ng Laguna batay sa Social Pulse Survey, Pulso ng Bayan Year-End Survey 2025 na may 94.8% satisfaction ratings mula sa 5,000 respondents. Ipinapakita ng resulta ang matibay na tiwala at mas mataas na kumpiyansa ng mga Kalambenyo sa pamumuno ni Mayor Rizal, nakilala sa kanyang malasakit, mahusay na pamamahala at serbisyong nakatuon sa konkretong benepisyo ng mamamayan. Kasunod sa mataas na rating sina Mayor Arlene Arcillas ng Santa Rosa na nakakuha ng 93.9%, Mayor Dennis Hain ng Cabuyao na may 93.2%, Mayor Art Mercado ng San Pedro na may 92.6%. At ayon sa survey, ang mataas na antas ng tiwala sa mga lokal na opisyal ng Laguna ay bunga ng epektibong pamamahala, bukas na pamahalaan at serbisyong ramdam ng mamamayan. Binibigyan din ng resulta ang kahalagaan ng aktibong pakikipag-ugnayan sa komunidad ng mga programa nakasentro sa pangangailangan ng mamamayan bilang susi ng matagumpay, responsable at transparent na pamuno sa lalawigan. Congrats sa mga mayor! Sa lalawigan pa rin ng Laguna, patuloy na tinatangkilik din at pinagkakatiwalaan ng mga Lagunenyo si Governor Sol Aragones batay sa Pulso ng Bayan Year-End Survey 2025. Sa survey na kinuha mula sa 5,000 adult respondents sa buong lalawigan, nakitaan ng mataas na performance at trust ratings ang gobernador na itinuturo ng publiko bilang epektibo, transparent at responsive sa kanilang pangangailangan. Pinahalagahan ng mga residente ang mga pangunahing inisyatiba ng kanyang administrasyon sa 2025, kabilang ang pagpapalakas ng kalusugan at suporta sa ospital upang mas maraming Lagueño ang makinabang sa serbisyong medikal, paglawak ng social protection programs at para sa mga vulnerable sectors, patuloy na pag-unlad ng infrastruktura tulad ng road improvements at modernisasyon ng pampublikong pasilidad, suporta sa edukasyon sa at kabataan, kabilang ng scholarship at learning assistance at pinahusay nakahandaan sa sakuna at mabilis na pagtugon upang masiguro ang kaligtasan ng komunidad. Ayon sa Social Pulse Philippines, ang survey ay nagbibigay ng malinaw at kredibleng pananaw ng publiko sa performance ng mga opisyal na nagsisilbing gabay, transparency at accountability sa pamahalaan.
Ang resulta ng survey ay nagpapatunay na patuloy na pinapahalagahan ng mga Lagunense ang pamumuno ni Gov. Aragones at positibo ang pananaw nila sa direksyon ng lalawigan sa ilalim ng kanyang pamahalaan. Samantala, opisyal nang sinimula ng Business One-Stop Shop sa City of Santa Rosa Multipurpose Complex para sa mga may-ari ng negosyo na nais mag-apply o mag-renew ng business permit. Ang BOSS ay isang pinagsama-samang serbisyo kung saan pwedeng isumite ang mga dokumento, magbayad ng kaukulang fees at makuha ang mga permit sa iisang lugar lamang na naglalayong pabilisin, gawing maayos at maginhawa ang proseso at tumugon sa layunin ng Ease of Doing Business Act para sa mas episyenteng serbisyo sa mga negosyante ng lungsod. Bukod sa personal na pagproseso sa BOSS, pwedeng gamitin ng mga negosyante ang Electronic Business One-Stop Shop, isang online portal na nagpapadali ng aplikasyon at renewal nang hindi na kailangang pumila sa opisina. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang BOSS at e-BOSS para sa micro, small at medium enterprises dahil pinapadali nito ang proseso ng permit na makatutulong sa pagpapaunlad ng negosyo at lokal na ekonomiya. Kaya hinihikayat ang mga negosyante na bisitahin ang multipurpose complex o gamitin ang e-BOSS online. Sa Cabuyao City, matagumpay na isinagawa ang unang board meeting para sa taong 2026 sa Cabuyao City Hospital na bilang patunay ng patuloy na pagsusumikap ng lokal na pamahalaan na mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa lungsod. Sa naturang okasyon, personal na kinamusta ni Mayor Dennis Hain ang mga pasyente sa ospital upang masiguro ang maayos at tuloy-tuloy na operasyon nito. Ipinakita rin ang aktwal na sitwasyon sa ospital ang malaking bilang ng mga natutulungang pasyente sa araw-araw na nagsisilbing patunay na operational at epektibo ang mga serbisyong ibinibigay ng Cabuyao City Hospital. Hindi lamang Kabuyeño ang nakikinabang sa serbisyong medikal ng ospital, kundi pati na rin ang mga pasyente mula sa mga karatig bayan, lalo na sa mga oras ng emergency kung saan agarang tulong medikal ang kinakailangan. Binigyan din sa pulong ang patuloy na pagpapabuti ng pasilidad, serbisyo at kalidad ng pangangalagang medikal upang mas marami pang mamamayan ang ating mapagsilbihan. Tiniyak ng pamunuan na mananatiling prioridad ang kalusugan ng bawat pasyente at ng pagpalakas ng sistemang pangkalusugan sa lungsod. Sa patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan ng lungsod at ng pamunuan ng ospital, ay inaasahang lalo pang mapapangat ang antas ng serbisyong medikal sa Cabuyao City sa mga susunod na taon. Dumako tayo sa bayan na Nagcarlan. Nakiisa ang pamahalang bayan na Nagcarlan sa paggunita ng 32nd Philippine National Police Ethics Day. Ang pagdiriwang ay pinangunahan ni Nagcarlan Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Ronnie Ariola at dinaluhan ng mga kawani ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Punong Bayan Elmer Bitanggol Bita. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Police Major Ariola ang kahalagaan ng PNP Ethics Day bilang paalala sa bawat kasapi ng kapulisan ng kanilang sinumpaan tungkulin na maglingkod sa mamamayan na may integridad, disiplina, profesionalismo at pananagutan. Isinagawa sa paggunita na may temang integridad at disiplina, pundasyon ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman tungo sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas na layong palakasin ang moralidad at ethical na pamantayan ng hanay ng kapulisan. Ayon sa mga opisyal, ang naturang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisipikap ng PNP na paigtingin ang tiwala ng publiko at isulong ang makatao, episyente at tapat na serbisyo sa komunidad. Tiniyak naman ng local government unit na Nagcarlan ang patuloy nitong suporta at programa at inisyatiba sa PNP bilang katuwang sa pamamanatili ng kapayapaan, kayusan at mabuting pamamahala sa bayan. Samantala, isinagawa ng St. John the Baptist Community Wellness Day na may temang yakap at alaga ng SJB, isang programa na katuon sa pagsusulong ng kalusugan, kapakanan at pagkakaisa ng komunidad. Layunin ng aktibidad na magbigay ng komprehensibong serbisyong pangkalusugan at palakasin ang kamalayan ng mamamayan hinggil sa kahalagahan ng pisikal, mental at emosyonal na kalusugan. Kabilang sa mga tampok na programa ang iba't ibang gawain pangkalusugan tulad ng wellness, lectures, pangunahing serbisyong medikal at mga aktibidad na naglalayong paigtingin ng pagkalahatang kalagayan ng mga kalahok. Ang nasabing inisyatibo ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng SJB na maghatid ng serbisyong makatao at makabuluhan sa komunidad. Ayon sa mga tagapag-organisa ng yakap at alaga ng SJB, ito'y sumasailalim at sumasalamin sa diwa ng malasakit, pagkakaisa at kolektibong pananagutan sa kalusugan ng bawat kasapi ng pamayanan.
Sa pamamagitan ng programang ito, magbibigay diin ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos upang makamit ang mas malusog at mas matatag na komunidad. Ang Community Wellness Day ay nagsilbing plataporma upang pagtibay na ugnayan ng mga sektor sa komunidad at magbigay ng positibong ambag sa pangmatagang kaunlaran at kapakanan ng mamamayan. Samantala ay pinahayag ni Governor Sol Aragones na gagamitin ng pamahalang panlalawigan ng Laguna ang bahagi ng kita mula sa Laguna Waters para sa pagbili ng makabagong kagamitang medikal kabilang ang MRI at CT scan machines upang mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Ayon kay Governor Aragones, layunin ng hakbang na ito na mapabilis ang diagnostic services, magbigay ng epesyenteng gamutan at tumaas ang tsansa ng pagliligtas ng buhay ng mga Lagunense na nangangailangan ng agarang medical na atensyon. Binanggit din ng gobernador na ang pondo ay malinaw na halimbawa ng wastong paggamit ng kita ng lalawigan para sa kapakinabangan ng mamamayan, partikular sa sektor ng kalusugan. Lubos namang pinasalamatan ng mga residente ang pamahalaan sa patuloy na pagsuporta sa serbisyong medikal at kalusugan ng lalawigan. Samantala, isinagawa ng pamahalang bayan ng Los Baños ang paglagda ng Memorandum of Agreement para sa Medicine Assistance Partnership sa pagitan ng Makiling Medica at Generica Drugstore sa ilalim ng Damayan sa Kapwa Program sa Municipal Conference Room. Pinangunahan ang seremonya ni Mayor Neil Andronocon, katuwang sina Municipal Administrator Attorney Virgilio Chongson at MSWDO Hana Erica Lavinia, kasama ang mga kinatawan ng mga partner na butika. Layunin ng kasunduan ito na higit pang mapalawak at mapalakas ang tulong medikal ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng abot-kaya at agarang akses sa mga kinakailangang gamot. Partikular na makikinabang sa programa ang mga mamamayang kapuspalad, senior citizens at mga pasyenteng may patuloy na gamutan bilang tugon sa pangangailangang pangkalusugan ng komunidad. Sa ilalim ng partnership, inaasahang mas mapapabilis ang pagkuha ng gamot at mas mapapababa ang gastusin ng mga benepisyaryo. Ayon sa pamahalang bayan, ang inisyatibang ito ay patuloy na epektibong pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor na nagpapatibay sa diwa ng bayanihan, malasakit at serbisyong diretso sa tao. Ito rin ang puso ng Damayan sa Kapwa Program na naglalayong matiyak na walang maiiwan pagdating sa serbisyong pangkalusugan. Sa pagtatapos ng programa, muling iginiit ng lokal na pamahalaan ang paniwalang ang malusog na mamamayan ang pundasyon ng isang patuloy na umaangat at maunlad na bayan at patuloy nitong isusulong ang mga programang naglalapit ng serbisyong pangkalusugan sa bawat Los Bañeños. Sa patuloy namang pag-usbong ng teknolohiya, mas lalong naging malinaw ang kahalagahan ng mabilis at abot-kayang internet para sa mga estudyante. Ayon kay Ameline, isang estudyante na aktibong nagsusulong ng digital accessibility, napakahalaga ng internet para sa kanila dahil hindi lang ito para sa research o online classes, kundi para rin sa pakikipag-ugnayan sa guro at mga klase at para mas ma-develop ang kanilang skills sa digital na mundo. Pinuri rin ni Congressman Ramil Hernandez na kasalukuyang nagtataguyod ng mga batas para sa digital equity ang advokasya ng mga estudyante. Ani ni Kong Ramil, ang mabilis at abot-kayang internet ay hindi luho kundi pangunahing pangangailangan na para sa edukasyon at pag-unlad ng kabataan. Sisiguraduhin ni Congressman Ramil Hernandez ang panukalang batas ay nakatuon sa kapakanan ng mga tunay na makikinabang. Ang pahayag ni Ameline at Kong Ramil ay bahagi ng kampanya ng #Serbisyong Tama na layuning tiyakin na sa bawat panukalang batas na isusulong ang boses ng mga estudyante at mamamayan ay maririnig at maisasaalang-alang. Sa San Pablo, pinarangalan ng pamahalang lungsod ang isang San Pableñang overseas Filipino worker bilang pagkilala sa kanyang natatanging kabayanihan matapos niyang isakripisyo ang sariling kaligtasan upang iligtas ang isang sanggol sa gitna ng sunog sa Hong Kong. Kinilala ang kabayanihan ni Rodora Alcaraz Tonyakaw, isang OFW na nag-aalaga ng sanggol sa Hong Kong. Sa kabila ng panganib, hindi nag-atubili si Ginang Tonyakaw na iligtas ang bata sa naglalagablab na sunog, isang gawaing umani ng papuri mula sa iba't ibang sektor. Matapos ang insidente, agad na nakipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers Regional Office sa San Pablo Public Employment Service Office at ipinabatid naman ng PESO Head Pedrito Biguera sa Office of Mayor at Office of City Social Welfare Development na kaagad naman nagbigay ng pangunahing tulong kabilang ang bigas at mga dilata. Bilang dagdag na pagkilala, pinagkalooban si Ginang Tonyakaw ng 49,000 pesos assistance
mula sa Square and Compass Club Hong Kong, isang samahan ng mga Mason na taga San Pablo sa pagitan ni Attorney Melchor Dizon. Samantala, personal na inabot ni Mayor Najib Gapangada ang isang cheque na nagkakahalaga ng 50,000 pesos at inihayag ang pagbibigay ng bahay para kay Ginang Tonyakaw sa St. Bart Southville Heights, isang pabahay ng National Housing Authority na matatagpuan sa Barangay San Bartolome. Ayon sa alkalde, ito'y bilang pasasalamat at pagkilala sa ipinamalas na kabayanihan ng OFW. Ang kabayanihang ipinakita ni Rodora Alcaraz Tonyakaw ay patunay ng diwa ng santunay taga San Pablo, matapang, mapagmalasakit at handang magsakripisyo para sa kapwa saan man sa mundo. Congratulations at ipinagmamalaki ka namin, Ma'am OFW. At yan ang mga balitang tinutukan ng inyong mga kasama kasandigan dito sa 6 Patrol. Ako po ang inyong lingkod, si Chris Sanji. Hanggang sa muli. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights. Mapapalitan pa ba ang mga sira-sirang pera? Nginat-ngat nung aso yung pera. Pwede pa ba palitan? Sila ang aking pera, pero may security trade pa naman. Mapapalitan ba to? Pwede ba magpapalit ng mga sirang pera sa BSP? May mga perang sunog. Mapapalitan pa po ba to? BSP! 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 Bigyan ng sagot, please! Ang mga perang tulad nito, ito, at ito ay tinatawag na mga mutilated banknotes. Ang mga mutilated banknotes ay ang mga klase ng pera na sira-sira katulad ng nasunog, inanay, o nginat-ngat ng aso. May mga halaga pa ba ang mga perang ito? Alinsunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Circular No. 829/0 may 3 pamantayan o requirements ang Bangko Sentral upang ang mga sirang pera ay mapalitan. Ito ay ang 3 S: size, signature, at security thread. Simulan natin sa size. Ang size ay kailangang may natirang 60% o 60% ng nasirang pera. Pangalawa, signature. Ang signature ay kailangang may natirang alinmang portion o parte ng signature ng BSP Governor o ng President ng Pilipinas. At pangatlo ay ang security thread na kailangang nakikita sa sirang pera. Ano ba ang dapat gawin sa mga perang ito? Ito ay dapat dalhin sa pinakamalapit na otorisadong bangko at ang mga bangko ay dadalhin sa BSP upang masuri kung ito ay may halaga pa. Ang BSP ay magbibigay ng opisyal na resulta sa mga bangko matapos ang pagsusuri. Ang mga sira-sirang pera na may halaga pa ay idedeposito ng BSP sa account ng bangko upang ang kaukulang halaga ng pera ay maibalik sa kanilang kliyente. Ang mga pera namang hindi pumasa sa requirement o pamantayan at wala ng halaga ay ipagbibigay alam ng bangko sa kanilang kliyente batay sa resulta na inilabas ng BSP. Ang ating pera ay yaman ng ating bansa, kaya dapat natin itong ingatan.
Paano nga ba gamitin ang torque wrench at cam chain sprocket holder? Itanong mo kay Kuya Nico. Kung paano gumamit ng torque wrench natin at saka ng special tool. Makikita nyo dito, meron din kaming libro. Napakita namin sa inyo na standard kami dito. Papakita dito na nandito yung Newton meter. Okay, ipakita na ng Newton meter. Base dito, 37 Newton meter. Ito sir, special tools natin to. Pwede rin ito sa rotor holder. Pwede rin ito sa well. Ginagamit din natin to. So marami siyang purpose. Cam chain sprocket. Tatlo yung pwede nyo itong maggamitan. Papakita namin sa inyo kung paano to gamitin. So ito, nakaset na yung torque wrench natin na 37 Newton meter. So, pwede nating higpitan yung ating mga nut ng ating CVT like pulley and torque drive. Patulong na lang ako dyan. So ito na yung ano natin, kung paano siya higpitan. Kailangan natin gamitan ng torque wrench para may tamang higpit tayo. So once na tumunog na ang ating torque wrench, ibig sabihin, good na yung torque niya, pinaka-higpit niya. Then tapos na tayo sa torque drive. So ito na, higpitan natin yung sa pulley. So tumunog na ulit yung ating torque wrench. So tama na rin yung kanyang higpit o yung torque niya. Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #PlanTita. As a single mom, sa hamon ng buhay siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarte ang naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #PlanTita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy. Let's sell them plants. Pero you know, to be able to deliver all byproducts sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Sobrang eto talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko and even my tall plants na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective! Be part of Kaibigan Community on Facebook and enjoy the perks of being member in Kaibigan Community. Join exclusive product launch activity. Express your opinion. Join special promotions. Here's quick recap of Kaibigan community events. What are you waiting for, Kaibigan? Come and join us on Facebook.